magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. O sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Ito ay sinabi mo rin na kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Oh, Diyos, sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Magandang hapon po sa ating lahat at welcome sa ikalimang araw ng ating journey in the Word. At naniniwala po ako that the Word of God is new every morning. God has a special word for us today. And He will meet you right where you are. Kung ikaw man ay nag-struggle sa oras na ito, you're praying for something, you're keeping the faith, you're almost giving up, you're losing hope, whatever it is, you are happy, you are content, you're excited for what's next, or you're making a big decision soon, or maybe you're asking God for guidance. Sama-sama po tayong manalangin at pakinggan ang salita ng Diyos para sa ating lahat sa araw na ito. Let us study the Word of God together in Hebrews 4, verse 12, and may His powerful Word speaks to us as we listen to His Word. Ang ituturo ko po ngayon sa araw na ito, that the Word of God
is powerful, or the power of God's Word. Dahil tunay nga na makapangyarihan ang salita ng Diyos. So basahin po natin Hebrews 4 verse 12. I'm reading from the New Living Translation. For the Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It cuts all the way through to where the soul and spirit meets, to where joints and marrow come together. It judges the desires and thoughts of the heart. Basahin din po natin ang salita ng Diyos sa another version. Magbabasa po ako sa Tagalog, hindi ko po nalagay sa aking slide, pero gusto kong basahin ang salita ng Diyos. ASND version, Hebreo 4:12, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabilaang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Saglit po tayong manalangin, pagpalain ng salita ng Diyos na alam kong magiging powerful, magiging makapangyarihan sa atin sa araw na ito. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita na ipinagkaloob mo sa amin, binigay mo sa amin. Thank you for your word. Thank you, Lord, for the Bible na naisulat, nailatha, nailimbag, Panginoon, at nababasa namin ngayon, Panginoon. Bukod sa Panginoong Jesus, na dakilang regalo mo sa aming lahat, ang Biblia, ang pangalawa, Panginoon, na the best na regalo na binigay mo sa aming lahat. Salamat, O Diyos, hayaan mo na mangusap ka sa puso, isipan ng bawat isa na nakikinig ngayon, Panginoon, maging sa iyong lingkod, hayaan mo na ang tinig mo lamang ang marinig namin, at pangalan mo lamang, wala nang iba, Jesus, ang maitaas sa gabing ito. Salamat po, pinapurihan ka namin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, at lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Pwede po kayong mag-Amen sa pag-type ng comments nyo sa ating live. And gusto ko pong pasalamatan ng Diyos sa salita niya na ibinigay niya sa atin, na tunay nga, bukod sa pag-ibig ng Diyos, bukod sa pagkamatay ni Jesus sa cross para sa ating lahat, isa rin na pinakadakilang regalo na ibinigay sa atin ng Diyos ay ang kanyang salita, ang Biblia. Dahil kung wala ang Biblia, kung wala ang Bible, hindi natin alam kung paano tayo mumumuhay ng tama. Wala tayong communication sa Panginoon. Hindi natin alam kung ano ang sinabi niya. Hindi natin alam kung ano ba ang sagot niya sa mga tanong natin. Hindi natin alam kung ano ang nangyari nung unang-una pa, ano ang mga naranasan ng mga tao na nauna pa sa atin. Kaya salamat sa Diyos sa Biblia na mayroon tayo. At gusto ko pong magsimula sa isang kwento kung gaano kahalaga na binabasa natin ang salita ng Diyos. Ito po ay tungkol sa isang captain of the ship. So dahil siya ay bagong promote lang, at siya ay pinag-handle ng isang napakalaking vessel. Siya ay nag-handle ng isang napakalaking ship, napakalaking barko. Siya ay naglayag sa malayong karagatan. Let's say, it's in the Pacific Ocean. Ngayon, natuklasan ko noon na nung kami ay nasa gitna ng karagatan, mayroon palang signal ang mga, kahit maliliit na bangka o malalaking barko, yung ilaw galing sa kanilang flashlight, kailangan nila yung ipatay sinde para sign na mayroon kang kasalubong na vessel, meron kang kasalubong na ship, or meron kang kasalubong na bangka. So, ganun ang ginagawa nila para maiwasan yung mga aksidente, maiwasan yung sakuna sa gitna ng karagatan. Kasi kung ikaw ay nasa gitna ng karagatan at sobrang dilim, wala po doong mga pedestrian lane, wala po doong mga markings sa road, wala kang makikita na kahit ano, walang ilaw, lalo na kung ikaw ay nasa gitna ng karagatan. So, ganun yung sign, ganun yung ginagamit nila na tool para
i-warn yung mga kasalubong na baka magkabanggaan o baka magkaroon ng trahedya. So, ganito ang nangyari nung ang captain na ito ay naglalayag, meron siyang nakasalubong na isang ilaw at patay sindi. So automatically, ang iniisip niya, ito ay isang maliit na bangka or maliit na vessel. Sabi niya, nag-announce siya, kayo ay lumiko dahil kami ay dadaan. So dahil sa sobrang proud siya na, syempre promoted siya, binigyan siya ng pagkakataon na pangunahan or i-guide yung malaking vessel na yon. Pero ang sagot ng kabila, hindi kayo ang lumiko, hindi kami ang liliko. Kaya ang naramdaman ng captain na ito, nayabangan siya, ipinagpilitan niya ang kanyang sarili. Sabi niya, hindi pwede. Kayo ang lumiko bilang paggalang sa amin, bilang paggalang sa akin. This is the captain speaking. Lumiko kayo ang lumiko, kayo ang mag-give way sa akin. Inulit niya ulit, kayo ang mag-give way, this is the captain speaking. Na parang sinasabi niya, ako yung captain of the ship, kaya dapat kayo ang sumunod sa akin. Ngayon, sumagot naman yung nasa kabila. Ang sabi niya, kayo ang lumiko because this is the lighthouse speaking. So, kung makikita natin doon sa kwento na yon, na ang pagmamalaki natin, minsan naakala natin ay napakarami na nating nalalaman sa buhay dahil pinagkatiwalaan tayo ng maraming bagay sa buhay. Akala na natin ay alam na natin ang lahat. Pero katulad ng captain na iyon na sinasabi niyang, this is the captain speaking, ikaw ang makinig sa akin, ikaw ang lumiko, ikaw ang mag-adjust, ikaw ang mag-maneuver, hindi ako. Ikaw ang sumunod sa akin. Pero ang sabi ng lighthouse, hindi, this is the lighthouse. Ikaw dapat ang lumiko. Dahil kung hindi ka lumiko, you are on your way to destruction. Ganon din po sa ating buhay. Kapag hindi tayo nakikinig sa boses ng Diyos, na huminto tayo, na lumiko tayo, mag-adjust tayo, i-adjust natin yung pamumuhay natin ayon sa salita ng Diyos, tunay na tayo ay dumidiretso sa kapahamakan. Wala talagang nangyayari kapag ang gagawin natin sa ating buhay o ang pag-iisip natin ay puno ng kayabangan o mayroon tayong pride sa ating puso. Kaya nga kailangan nating lahat ang Biblia. Salamat sa Diyos, binigyan niya tayo ng Biblia pero meron tayong guidance sa buhay na ito. Sa amin po dito sa Ax Laguna, meron din po kaming journey in the Word. Nagsimula kami sa Exodus, nagsimula kami sa Genesis at kami po ay nasa 2 Timothy na and Titus na mamayang gabi. Salamat sa Panginoon dahil iilang books of the Bible na lang ay matatapos na namin ang buong Biblia. Salamat sa mga kasama ko na talagang nagtiyaga kahit mga pagod pa sa work, kahit mga pagod pa sa school, marami ding gawain. Pero they take time to read the Word of God and nakakatuwa kapag pinapakinggan ko ang kanilang mga rema, bagamat sila ay mga bata pa or mas bata pa sa amin, nakikita namin talaga yung pagkilos ng Diyos na talagang the Word of God is not a respecter of age, of a person, of the status of the person. Talagang nangungusap ang banal ng Espiritu sa bawat isa sa atin. So tayo, ang challenge sa atin ngayon, let us focus on the 40 days of journey in the Word na tapusin natin hindi lamang sa simula, kung hindi hanggang sa March, tapusin natin for us to read our Bible and pagkatapos ng 40 days, ipagpatuloy natin na sa buong taon, sa araw-araw ng ating buhay, ay nababasa natin ang salita ng Diyos. Nakakatuwa kapag mayroon kang mga kasama na mga lingkod din ng Diyos na nagbabasa ng salita ng Diyos dahil na-encourage ka. Kahit ako personally, may mga time na parang magsarili na lang ako ng devotion ko or magbabasa na lang ako, magsusulat na lang ako, then isasend ko na lang sa kanila. Pero ako, kahit bilang pastor nila, nabe-bless ako sa mga salita ng Diyos na sinasabi nila. Pag kami ay nagsishare, meron kaming mga term na for example, because, or for emphasis, or personally, for me, or I can relate.
Talagang personal po kasi ang pangungusap ng Diyos sa bawat isa sa atin. And nakakatuwa, nakaka-bless. Alam ko po na hindi lamang sila, kung hindi tayong lahat, ay more knowledgeable, mas malalim na, mas better na yung appetite natin pagdating sa salita ng Diyos. And dahil sabi ko nga, malapit na naming matapos yung book of the Bible, pero ang katotohanan, the Bible is the only book that you cannot finish. Hindi mo yan matatapos. Simulan mo Genesis hanggang Revelation. Pag binasa mo ulit, meron na namang bagong revelation ang Panginoon. Dahil ito po ang katotohanan, God's Word is alive. Yun po ang una kong bagay na gustong sabihin sa ating lahat. Katulad sa sinabi ng salita ng Diyos, buhay ang salita ng Diyos. Makikita niyo po sa PowerPoint ko, yan po yung mga kasama ko na nagtuturo na rin dito sa Ax Laguna. Siyempre, unang-una ko na dyan ang aking beloved, ang aking pinakamamahal. God's Word is alive. Sabi sa ibang version, ginamit yung word na living, full of life. Ganun po ang salita ng Diyos. It is new every morning. Laging may bagong kapahayagan, new revelations ang pinapakita sa atin ng Panginoon. Sa Biblia, doon po nakasulat yung mga nangyari sa nakaraan. And it is not just a book of history. Hindi lang doon nakasulat kung anong nangyari kay David, anong nangyari sa mga Israelita, anong nangyari sa mga disipulo. It also declares God's plan for the future, the prophecy. Sinasabi din kung ano ang mangyayari sa atin pagdating ng panahon, ang muling pagbabalik ni Jesus dito sa mundo. At ang nakakatuwa, hindi lamang ang future, hindi lamang ang past, ang nilalaman ng Biblia. The Bible speaks God's truth for today, in the present time. Laging relevant ang Biblia. The Bible speaks today, not just yesterday. Hindi ba nakaka-amaze? Isn't it amazing that the stories 2,000 years ago still touches you and is still relevant to what you're going through today? Na pag binasa mo yung salita ng Diyos, nandun yung matitigilan ka, may iiyak ka, na para bang binabasa ka, na parang alam na alam kung ano yung pinagdadaanan mo, kung ano yung nasa puso mo. Simple lang, dahil ang salita ng Diyos ay buhay. The Bible speaks to you, not just to them. Tandaan po natin sa pagbabasa natin sa salita ng Diyos. Sa next slide po. Pag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, let us not be judgmental na magbabasa ka, I will open my Bible kasi kailangan ni kapatid na Elmer na maturuan ko siya na meron akong word of God para sa kanya. No, we should remember that when you're reading the word of God, it is for you. It is for me. Do not read it with a judgmental mindset. Lagi mong isipin, lagi mong nasa isip dapat, it is I who needs to hear this. It is I who needs to read this. Hindi yung habang nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Ay maganda to, ituturo ko to sa sa church nila ganito, ganyan. Kasi ganito yung church nila. Hindi ganun ang salita ng Diyos. Kasi pag open mo pa lang ang salita ng Diyos, talagang minsan nananakit eh. Yung parang iniisip mo na ikaw ang magkokorek sa ibang tao. Pag open mo ng Bible, ikaw muna ang kinorek ni Lord. Na sabi ng Panginoon, wag ganyan, dapat ganito. Sa pamamagitan ng mga stories sa Biblia. Talagang buhay talaga ang salita ng Diyos. Kaya dapat excited tayo lagi na basahin ang Word of God. Huwag nating kakatamaran. What God says lives forever because He lives forever. Kaya po buhay ang salita ng Diyos dahil ang author nun ay buhay. Hindi yung katulad ng mga ibang libro na nababasa natin na napakaganda ng mga sinabi. Diba? The great authors we admire today are already dead. Wala na sila. But our God is alive. So with that being said, His word is alive.
Ang may akda ng Biblia na hawak mo ngayon, na binabasa natin, na pinag-aaralan natin, ay buhay. Kaya ang salita niya rin ay buhay. I have a testimony. Noong nakaraan, I'm pondering, I am praying, like we naturally do. Lahat tayo, ganun ang ginagawa natin. Tayo nananalangin sa Panginoon. And I'm just losing hope na sabi ko, siguro yung reward ko ay sa heaven na lang. Siguro lahat ng pagpapagal, lahat ng gawain na ginawa ko para sa Panginoon, ang reward nun ay kapag wala na ako sa mundong ito. Kapag nasa heaven ako, kapag kapiling ko na si Lord, great is my reward, nandun na lang ang aking gantimpala. But then, biglang may nag-chat sa akin ng verse na to. Psalms 27 verse 13. And it really speaks to me. Sabi doon, yet I am confident I will see the Lord's goodness while I am here in the land of the living. And naiiyak ako, sobrang na-touch ako dahil buhay nga ang salita ng Diyos. Yun yung kailangan kong marinig nung oras na yun. Hindi na alam ng tao na nag-send sa akin nun na yun ang pinagdadaanan ko, pero sinend niya sa akin yung word of God na yun at nangusap iyon sa akin na parang ang Diyos mismo ang nagsasabi. Actually, hindi parang ang Diyos talaga ang nagsabi. It is a confirmation. At talagang na-amaze ako sa pagkilos ng Diyos tuwing nagbabasa ako ng salita ng Diyos. Lagi niyang pinapatunayan that He heard me because a living God can hear. Ang isang buhay na Diyos ay nakakarinig. And a living God can speak. Ang isang buhay na Diyos ay nakakapagsalita. Paano? Blessed yung mga tao na nakarinig talaga ng boses ng Diyos. Yun ay pagpapala sa kanila. Pero tayo rin, kayang-kaya natin marinig ang boses ng Diyos. Paano? Just open your Bible. Kakausapin ka ng Diyos. God's word is alive, not because ink has power, but because God is alive. Napaka-powerful ng Word of God, ng mga verses na yan na sinashare natin sa Facebook natin, binabasa natin. Hindi dahil ang ganda ng quote, ang ganda ng verse, ang ganda ng sinabi, or napakaganda ng kwento, kung hindi dahil ang Diyos na nagsabi niyan, na naglathan yan, pinahintulutan, na ma-print yan into the Bible that we are holding right now, ay buhay. Ulitin ko po, God's word is alive not because ink has power, but because God is alive. Kaya mayroong kapangyarihan ang salita ng Diyos dahil buhay ang Diyos na nagsasabi niyan sa atin. Alam ko, naranasan niyo yan. Kung maraming nakakaranas niyan, you can type it in the comment na naranasan ko yan. Kung paano nangungusap ang Diyos pag nagbabasa ako ng Biblia, parang katabi ko lang siya. Parang kino-comfort niya ako sa mga pinagdadaanan ko. Para siyang ama na kinokorek ako sa mga pagkakataon na nalalayo ako o nagkakamali ako. God's word is powerful not because of the life of the great men and women mentioned in the Bible, not because of the wisdom of Solomon, not because of the life-touching stories we've read, but because of the one who wrote it, God Himself. Siya mismo ang nangungusap sa iyo kapag binabasa mo ang salita ng Diyos. Kaya kung hindi mo binabasa ang salita ng Diyos, hindi mo po nag-aaralan, you are missing a whole lot. Napakarami mong na-miss na sayang. Napaka-powerful ng salita ng Diyos pero hindi natin ginagamit at hindi natin binibigyan ng pansin. At ito ang tanong, is God's word alive in you? Or you just know it, or it just barely exists in your life. Alam mo, may Biblia. Siguro nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Nag-aaral ka pa nga ng salita ng Diyos. Pero ang tanong, is it active in your life? It is alive in your life? Are you living a life na approved by the Bible? Which leads me to my next point, which says, God's word is active.
Sa ibang version, God's word is active, powerful, and effective. Napaka makapangyarihan talaga ng salita ng Diyos. I don't know if it sounds cliche to you, pero sa akin, personally, sa aking buhay, it is tested and proven. It is true na napaka makapangyarihan ng salita ng Diyos. Napakarami ko nang nakita na buhay na nabago dahil sa salita ng Diyos na nabasa nila. The Word of God is not information, it is transformation. It is not just to fill your head or fill your mind with all the knowledge na kapag nag-quiz bee ay alam mo ang lahat. But the Word of God is about transformation. Pabaguhin talaga ang mindset mo. Pabaguhin ang maling paniniwala mo. Babaguhin, wawasakin, sisirain yung pride na meron tayo. Yung mga bagay na hindi na dapat na nasa puso natin. The Word of God doesn't just speaks, it acts. Ito ay gumagalaw. Ito ay mabisa. Ito ay makapangyarihan. Hindi lang ito nangungusap sa iyo Kung hindi kapag dineclare mo, kinlaim mo yung promises of God in your life, nagiging totoo siya sa buhay mo. And you can type it on your comment kung naranasan mo na yon, na meron promise of God na pinanghawakan mo all your life. And ngayon, na-experience mo na, nararanasan mo na. The Word of God must be lived, not just heard. Huwag mo lang pakinggan, isabuhay mo. Huwag natin kasanayan ang ating sarili na tayo nag-aaral lang ng salita ng Diyos. To teach, to correct other people, kung hindi, ikaw muna. Sabi sa James 1 verse 22, but don't just listen to God's word, you must do what it says. Huwag ka lang makikinig, gawin mo kung ano yung sinasabi doon sa nabasa mo. Otherwise, you are fooling yourselves. And wala pa akong nakilalang tao na gusto niya na siya ay matawag na fool. Naniniwala ako sa lahat ng kausap ko ngayon, nakikinig sa live na to, you are all wise. We are all wise. Dahil hindi lang tayo nakikinig sa salita ng Diyos, ginagawa din natin kung ano ang sinasabi nito. Amen po ba? And paano ba natin nasasabi that God's word is active? Paano ito magiging active? Totoo sa buhay natin. Katulad po ng gamot na ito. Yan, kung nababasa nyo. Para saan ang gamot na ito? Kung may masakit ang ulo, kapag masakit ang katawan, bumibili ng paracetamol. Meron kaming stock dito sa bahay na ginagamit namin. And katulad ng medicine, sa next slide po. This medicine will not help us if it stays in the bottle. Or kung nandito lang to sa loob, hindi mo ginagamit, hindi mo naman iniinom, when does it becomes effective? It becomes effective only when taken. Kapag ininom mo na, doon matatanggal ang sakit ng ulo mo, doon gagaan yung pakiramdam mo, doon mawawala yung sakit na nararamdaman mo. Let me put an emphasis. It becomes effective only when taken. Ganun din po ang salita ng Diyos sa buhay natin. It becomes effective when we act on it. Kapag ginagawa natin, ina-apply natin sa buhay natin. And meron pa akong isang illustration. This is a hammer. And a hammer lying on the table does nothing. Kunyari, nakaganyan lang siya. Nakapatong lang siya sa table. Wala siyang gamit. Wala siyang silbi. Wala siyang pakinabang. But once you lift it up, and you pound it, diba, ginamit natin sa construction. Once it's lifted and used, it breaks what is hard. Ulitin ko po, pag yung hammer na to, lagay lang yan dyan sa table mo, useless yan. Katulad ng Biblia mo, nakatago lang yan sa cabinet mo, o nakabalot lang ng magandang-maganda, nakalagay lang sa loob ng bag mo, para lang masabi na may dala kang Bible. But you're not using it. Where's the point? It's pointless. When the scripture is spoken,
something happens. It is active. Merong nagbabago. Merong nangyayari. At sabi po dito, God's word performs what it promises. Kung ano ang pangako ng Panginoon, yun ay nagkakatotoo. Kaya talagang kiniklaim ko sa aking buhay yung verse na isinan sa akin, I will see the Lord's goodness while I am here in the land of the living. Even though what I'm seeing doesn't seems like it, parang hindi naman ganun ang nangyayari or parang napaka-imposible naman. Talagang wala akong backup or wala talaga akong maisip na pamamaraan kung paano. But I believe in it because God's word performs what it promises. Hindi dahil sa maganda ang pangako, kung hindi dahil siya ang nangako. Ang Diyos ang nangako. At paano yon paano yon nagiging totoo sa ating buhay? God's work in those who believe. Pag ikaw ay naniwala, ikaw ay nagtiwala, doon po pumapasok ang ating pananampalataya, ang ating faith. Merong isang quote na nung nabasa ko, sobrang gandang-ganda ko. Sabi dito, to a person who has faith, no explanation is necessary. Kapag ang isang tao ay may pananampalataya, hindi mo na kailangan niyang paliwanagan. He will believe. He will recognize the voice of God, the voice of His shepherd. But to a person who doesn't have faith, walang pananampalataya, hindi naniniwala, kahit mag-usap kayo 24 hours, no explanation is possible. Hindi siya maniniwala sa salita ng Diyos. Hindi siya magtitiwala sa sinasabi ng Diyos sa salita niya, sa Biblia. Kaya sa kaakibat, kasama sa pagbabasa natin ng Biblia, dapat mayroong pananampalataya for it to be active in our life. And nakakatuwa kapag tayo nagbabasa talaga ng salita ng Diyos. Talagang mangungusap sa'yo eh. Talagang tatamaan ka talaga. Kaya yung sabi dito sa verse or sa word of God, it is sharper than the sharpest two-edged sword. Kung alam niyo man sa Guinness World Book of Records kung nasaan ang sharpest two-edged sword, mas matalas pa ang salita ng Diyos. There was one time na si Monette ay nagturo dito sa church namin. Nakalimutan ko na kung ano yung eksaktong word na itinuro niya. Pero may isang nanay na lumapit sa akin at nagjo-joke lang. Kasama na din namin si Monette, kausap namin siya nun. Sabi niya sa akin, sabi ng nanay, huwag mo nang papabalikin yan dito kasi masyadong matalas ang pananalita niyan. Kasi ang ibig niyan sabihin, si Monette, kahit wala naman siya lagi, hindi naman namin siya kalaging kasama. Yung mga facts, yung mga word of God na sinasabi niya, na lumalabas sa bibig niya, ang talim daw, tumutusok daw sa puso niya, na parang nasusugatan siya, matalas. Ganun po kasi ang salita ng Diyos. Talagang matalas. Sa nakikinig at nagbabasa, matatamaan ka pag open mo ng Bible, naghahanap ka ng verse na isasend mo sa kaaway mo. Kala mo, ang ibibigay sa iyo ng Panginoon, yung verse to comfort niyo na, oh sige, tama yan, pagpatuloy mo yan. Hindi, ikaw muna ang matatamaan. Ikaw muna ang kakausapin ng Diyos. At sa nagtuturo, ikaw muna ang iko-correct ng Panginoon. Wala pa akong nakita o kilala sa mga pastors na meron ako, ng mga tuturo na ng salita ng Diyos, na nagbasa sila ng Biblia at hindi sila kinausap ng Diyos muna. Na nagbasa sila ng Biblia, okay, para to sa congregation ko. Tama, kailangang marinig to ni sister, ni brother, ganyan. Hindi, pag open mo yung salita ng Diyos, parang ikaw yung binabasa, ikaw yung kinokorek. Kaya nga sinabi, two-edged sword. Di ba pag tayo ay nagluluto sa kusina, yung kutsilyo na meron tayo, isa lang yung edge nun para makahiwa na pwede mong hawakan sa taas ng kutsilyo para hindi ka masugatan. Pero the word of God, two-edged, di ba? Ikaw na nagtuturo, natatamaan ka din,
yung tinuturuan mo, natatamaan din siya. It's a two-edged sword, sharper than any two-edged sword. The word of God is sharp. It convicts you kapag meron kang kasalanan na gawa, na sabi na hindi maganda. It corrects you kung magpapatama ka. And it restores you. The goal of the word of God is not to condemn us. Wala nang condemnation if we are with our Lord Jesus Christ. Meron na tayong faith sa ating Panginoong Jesus. There's no more condemnation. Yung condemnation na yan na pumapasok sa isip mo, lies of the enemy na yan. The goal of the Word of God sa pagbabasa natin is to restore your relationship to the Lord. Kasi kahit naglilingkod na tayo sa Panginoon, matanggal na tayo sa church, may mga pagkakataon talaga na nawawala tayo, nagtatampo tayo, may mga pinagdadaanan tayo. But when you open the Word of God, hindi ka lang niya kino-correct, hindi ka lang niya kino-convict, nire-restore niya yung dapat na relationship mo sa Panginoon. At ito yung mga katotohanan sa next slide. The Bible doesn't just teach, it penetrates where nothing else can. Sabi dito sa salita ng Diyos. Higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu, at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Hindi ko alam kung sa medicine meron na silang mga gadget to see what's inside the bones or to penetrate what's inside the bones. Pero ang salita ng Diyos, tumatagos daw hanggang kaloob-looban ng buto. It penetrates where nothing else can. Kahit anong basahin mo na mga feel-good na quotes or anong basahin mo na encouragement, nothing compares to the Word of God. Pag sinabi ng Diyos, ano pang laban mo dun? Sabi na ng Panginoon yun, nilalaban ka pa ba? Hindi na. Diba? Just surrender. The Bible is not just for reading, but it reads us. Yun yung katotohanan. Parang pagbasa mo ng Biblia mo, kilalang-kilala kung sino ka, nalaman niya anong ginawa mo kanina, nasa puso mo, tinatago-tago mo, kahit wala ka na pagkakwentuhan, alam na alam, saktong-sakto ang salita ng Diyos. Kaya wag nating i-miss yung opportunity, the power of God's Word. The Bible is not soft. Pakinggan niyo po itong mabuti. The Bible pierces the heart, not just the mind. Kung sa tingin natin na tayo nagbabasa ng salita ng Diyos para sa sarili nating kapakanan, para lang i-comfort tayo, para lang encourage tayo, hindi. The Bible is not soft. Hindi lang yan para sa iyong kamalayan. Hindi lang yan para sa iyong pag-iisip. Kung hindi lalong-lalo na para sa iyong puso, para sa iyong espiritu. It is not just to feel good, not just for comfort. Kasama dyan ang correction. Kasama din dyan, syempre, ang restoration. Kaya, ang tanong ko, have you read your Bible today? Kung hindi pa, magbasa ka na. At kung nagbasa ka na, basahin mo ulit, wala namang mawawala. Meron akong nakita na isang comic strip. Hindi ko alam kung familiar kayo sa Peanut comic strip. Dati meron yun sa radyo. And you can Google it. Meron dong isang character, si Sally. Sabi niya, dahil siya ay bulol, sabi niya, patapos na ako sa Bible, and I'm going to read the book of re-evaluation. So, nagtatawanan yung mga kasama niya. Kasi, it is not the book, obviously, we know it is not the book of re-evaluation. It is the book of revelation. Pero nakakatawa, dahil ganun nga ang salita ng Diyos, it re-evaluates you. Talagang binabasa ka talaga. At pinapakita sa iyo, ito dapat ang pamamaraan ng pamumuhay mo. God's words cuts deep, but it heals even deeper. Sumusugat, matalim, pero mas lamang ang pagpapagaling. Mas lamang ang restoration. Ibinabalik ka, nilalapit ka muli sa relasyon mo sa Ama. Sa relasyon natin sa Banal na Espiritu, sa relasyon natin kay Jesus, like a surgeon's precise cut.
Katulad ng mga surgeon na kapag nag-opera, hindi lang naman basta-basta kahit sino pwedeng mag-opera sa'yo, lalo na pag extreme cases sa ulo, sa heart, magkamali ka lang ng isang vein, magkamali ka lang dyan ng hiwa, wala na. Patay na yung inooperahan mo. So tayo, when we read the Bible, we are like laying on the operating table and we are trusting the surgeon's hand. Pinagkakatiwalaan natin yung kamay ng Diyos na tanggalin the cancer to our bones. Tanggalin yung mga hindi dapat, 'di ba, ang mga ang mga bagay na nasa ating katawan na hindi dapat nandoon, as much as possible, habang maaga pa, kailangan tanggalin na. Dahil hanggat hindi mo yun tinatanggal, lalong lalala, at maapektuhan na ang buong katawan mo, ang buong organ mo, and it will lead to death. Ganon din po sa ating buhay. Dahil ang salita ng Diyos, that is our bread of life, kapag hindi natin yan tinig, hindi natin yan ginamit, hindi natin yan binasa, it will lead us to destruction, or even worse, to our death, to our spiritual death, na talagang malayong-malayo na ang ating relasyon sa ating Ama. So when we read our Bible, just lay quietly on the operating table and trust the surgeon's hands. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Alam niya yung mga bagay na kailangang tanggalin sa puso natin, sa buhay natin, sa mindset natin. Minsan kasi ang mindset natin, hindi na mindset ng Biblia hindi na mindset ng Panginoon, mindset na ng Facebook. Katulad ng itinuro ni Ate Joyce at ni Nanay ng mga nakaraan. Namimili na ang mga tao kung anong kanilang paniniwalaan. Yung gusto lang nilang marinig, yung gusto lang nilang pakinggan, yung mga taong nire-respeto lang nila. Dahil siguro ay mas mayaman sa kanila, dahil siguro ay maganda ang buhay kaysa sa kanila, pinipili na nila, hindi na yung salita ng Diyos. Pag may nakita ka, napakaganda ng mga, don't get me wrong, napakaganda ng mga salita ng Diyos na nasa Facebook, pinupost. Di ba, meron doon, ipopost yung verse, tapos yung insight ng author na yon o na nag-post na yon, pagbabasahin mo, ay, ang ganda, napakaganda, nakaka-bless, ang galing niya namang magsulat, ni-reveal sa kanya ng Panginoon yon. Pero, ang nakakalimutan natin, kaya ding i-reveal yun sa'yo ng Panginoon when you open your Bible. And the danger is, napakarami ko nababasa sa Bible, the focus is bitterness, not restoration. Napakarami ng mga verse sa Bible tungkol sa pagsisimba, tungkol sa pagbibigay, tungkol sa pagda-tithes, tungkol sa relasyon sa tao, na ang point of view is kapag hindi kayo naging okay, tama na, tigilan mo na kasi sinabi sa Biblia ganito. Pero pag bukas mo ng Bible, hindi naman talaga yon ang sinasabi. So, huwag natin kalimutan. Okay lang yan, mag-share ka ng Facebook post, pero basahin mo muna. What is the context? Ano ba ang sinasabi talaga sa salita ng Diyos? Huwag tayong umasa dun sa mga nababasa natin sa Facebook, sa ChatGPT para explain sa atin yung mga bagay na yon. Hindi. Nasa iyo ang banal na Espiritu. The Holy Spirit can teach you much better than Facebook or AI can do. Amen po ba? And pinakahuli sa lahat na marami ay ayaw pagdating sa salita ng Diyos. God's Word judges. Uulitin ko po. God's Word judges. Ayaw natin yan. Ayaw natin hinuhusgahan tayo. Ayaw natin ginajudge tayo. Sa ibang version, discerning. Sa ibang version, exposes. Marami akong naririnig ng mga tao. Sinasabi nila, pinupost nila, do not judge me. Only God can judge me. Kung ganon, ang Diyos lang ang may karapatan na humusga sa iyo, which is tama naman. Ang Diyos lang naman talaga, ang righteous judge na humusga sa bawat tao. Then read your Bible. That is the word of God. That is the word of your judge.
It is written by our one and only judge. Read your Bible. Amen. Basahin natin, 1 Samuel 16 verse 7. Ganito po tumingin ang Diyos sa puso ng tao. But the Lord said to Samuel, do not judge by his appearance or height, for I have rejected him. The Lord doesn't see things the way you see them. People judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ang puso ang tinitignan ng Diyos. At yung puso mo, hindi nakikita yan ng ibang tao. Ang Diyos, nakikita niya. Nothing escapes the word of God. It sees all, knows all, judges all. The word sees everything. Ang salita ng Diyos, nakikita niya ang lahat. Nothing is hidden. God's word sees it all. Kahit nasabihin mo na hindi ka naman yun sinabi, o kahit sabihin mo na hindi naman ganun ang iniisip mo, hindi naman ganun ang laman ng puso ko. God knows everything. His word, the word knows everything. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. It knows your heart, it knows your motives, it knows your secrets. Wala kang matatago. Only God can judge you because He sees everything. His word sees everything. The word judges everything. It exposes sin, separates truth from lies, and calls to righteousness. Hindi ba minsan ayaw natin na kapag may nagbibigay sa atin ng word of God, dahil sa yun yung sitwasyon ng puso natin, yun yung pinagdadaanan natin, we take it personally. Nagagalit tayo sa tao na nagsisend nun or nagka-counsel sa atin. And we are saying, you're judging me. But if it comes from the word of God, if it's from the Bible, that person is not judging you. Ayun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi ko nga kanina, wala tayong laban dyan sa salita ng Diyos. All you need to do is just to surrender. That's it. Salita ng Diyos. Lalabanan ko ba yan? Sinabi nga ni Lord din. Sinabi na yan ng Diyos. Hindi na natin yan pwedeng paguhin pa. Hindi na pwede nating dagdagan pa. Hindi natin yan pwedeng i-bend sa gusto natin. Dahil yun ang gusto natin. Dahil yun ang thinking natin. Dahil yun ang paniniwala natin. The Word of God penetrates the heart. It exposes what we try to hide. The Bible reveals sin so that grace can bring healing. The Word doesn't excuse. It examines and convicts. Di ba tayo sa buhay natin, kahit mga Kristiyano na, kahit matagal na tayo na naglilingkod sa Panginoon, marami tayong excuses. Ganun, sabi ko lang naman yon, nagawa ko lang naman yon, or ganito yung outcome. Because of this and this and this, and all of those are just excuses. Kasi, kung i-compare mo yung excuses mo dun sa sinasabi ng salita ng Diyos, mali. You will have, or you will see a great big X. Mali. Excuse lang yan. Hindi yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. The scripture doesn't just comfort, it confronts, and it corrects. Dati, kapag ako ay nakakatanggap ng correction galing sa salita ng Diyos, o minsan sa mga lingkod ng Diyos, hindi lang dati, kahit pa minsan-minsan, kapag narinig ako na ganito, merong correction, it's very easy for me to get offended. Very easy for me to say, okay, ako na naman ang mali. Okay, hindi kasi ako perfect. Pero okay, kasi masama ako. Ganun lagi yung ganun yung reaction ko. And it reveals the status of my heart. And ayoko mang aminin, that is pride. Pride yun, na hindi mo kayang tanggapin na imbes mag-humble down ka, imbes na mag-sorry ka, imbes na mahiya ka sa Panginoon dahil ayun sinasabi na sa'yo yung mga bagay na kailangan mong improve, you will act offended. And
if you will stay offended for the rest of your life, you will get nowhere. Walang paglago, walang mangyayari sa buhay natin, sa paglilingkod natin sa Panginoon. Diba kasi ayaw natin nang ginajudge tayo eh. Pero pag salita na yan ng Diyos, huwag ka nang manlaban pa. Sabi nga ni Pastor Florence, harden out your heart. Huwag mo nang pagmatigisin pa yung puso mo. Si Lord na yan, no? Word of God na yan, no? Ano pang laban natin dyan? Wala na. Just surrender. God's word doesn't just show us what we are. It calls us to be where we were created to be. Hindi lang yan sinasabi kung anong sitwasyon ng puso mo ngayon, pinapakita din ang salita ng Diyos. Saan ka ba nararapat? Ano ba dapat yung reaction mo? Ano ba dapat yung decision mo? Ano ba dapat yung gagawin mo? Amen. Let me end with this story. Once there was a hiker at meron siyang mga team of people na pinapakita niya yung forest, gaano kaganda yung flowers, gaano kaganda yung mga plants, yung mga trees na nakaka-amaze, magaganda. Tapos yung radyo niya, ang ingay. Hindi niya maintindihan kung anong sinasabi, pero paulit-ulit na tumutunog yung radyo niya, nade-distract siya, hindi na siya makapag-tour guide ng maayos. So, anong ginawa niya? Tinurn off niya yung radio niya. At nagpatuloy siya, explaining all the flowers, the beautiful creation of the Lord, explaining the trees, kasama pa ang mga scientific name, what it does, para saan yan. Only to find out na pagdating sa camp nila, may sumasalubong sa kanya na kasama nila. Sabi sa kanya, bakit mo pinatay yung radyo mo? Bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag namin? Bakit hindi ka nagre-respond? Ang sagot niya, pinatay ko kasi yung radyo ko eh. Kasi ang ingay. Ayoko nang maingay. Ayoko nang may maraming naririnig. Di ba? Ganun tayo minsan. Ayoko nang maraming naririnig. Ayoko nang pinagsasabihan. Sabi sa kanya ng kasama niya, hindi mo ba alam na mayroong bear na umaaligid sa inyo? Kaya tawag kami ng tawag sa'yo. Kaya tinatawagan ka namin sa radyo mo. Sinasabihan ka namin. Pinawarningan ka namin na huwag kayo sa path na yan dumaan dahil mas ligtas dito. At doon niya na-realize na dapat hindi niya tinurn off yung radio niya. Katulad sa ating buhay, don't turn off the voice of God in your life. Dahil masakit, ayaw mo na masyadong maraming nasasabi sa'yo, maraming naririnig, maraming correction, or you call it judgment, huwag mo i-turn off ang radio mo. Huwag mong i-turn off yung tenga mo sa sinasabi ng Diyos sa'yo. Huwag mong i-turn off ang tenga mo sa salita ng Diyos. When you don't read the Bible, you are saying that I know better than you, Lord. Alam ko na to, buhay ko to. Alam ko na yung dapat kong gawin. And I would just like to give you an acoustic of the Bible. Bible, B-I-B-L-E. Una, bold. God's word is bold. It speaks truth without compromise and confronts what needs correction. I stands for incisive. It cuts through the heart, exposing motives and intention, just like a double-edged sword. Beneficial. The word brings life, healing, and guidance for everyone who receives it in faith. L, living. The word of God is living. The Bible is alive. Its power is not in ink, but in God Himself working through it. And last, but not the least, E for effective. It accomplishes God's purpose in our lives, penetrating our hearts and transforming us from the inside out. And let me end by saying, katulad ng sinabi ni Charles Spurgeon, believe the word of God all the way or do not believe at all. Kung maniniwala ka sa salita ng Diyos, paniwalaan mo na lahat. Dahil salita ng Diyos yan eh. Believe in the book of God
every letter of it. Lahat na nakasulat doon, every letter of it, or else reject it. Believe the word of God all the way. Amen po ba? Sana po tayo ay napagpala sa gabing ito. At nais po namin maghandog ng isang awitin para sa Panginoon. Ang title po ng awitin na ito, Matibay na Sandigan sa Lahat. At yun po ay ang salita ng Diyos. Kasama ko po si Abby at si Pastor Elmer para po kayo ay awitan. So, ang magpuri sa iyo, magtiwala sa iyo, kaparaanan, maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailan may hindi ako mababayaan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang na alam. Sa gitna ng iyong aawitan kita, sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon, katawan mo'y hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo, ang siyang kailangan ko, kailan ba hindi ako iiwan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita, sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa lahat. Lahong man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Saan ang gagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Saan ang gagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Di mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita, sa lungkot
at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Tunay nga po na ang Diyos ang matibay na sandigan sa lahat ng ating pinagdadaanan. Huwag po natin kalimutan na mag-tune in po ulit bukas. Ating pong speaker ay si Pastor Ruben. God bless po sa ating lahat. Sinabi mo sa iyong salita'y di kita pababayaan. Tumawag ka't manalangin at ikaw ay aking pakikinggan. Kahit ano man ang iyong nararanasan, nandito ako't ika'y aking tutulungan. Sandigan ang lakas, tunay na kaibigan, nasa iyo'y nagmamahal. Yan ang tapang mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magbukas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. O sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Ito ay sinabi mo rin na kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang
bukas man ang mundo'y mananatili